Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Tito Soto po. Ito po talaga yung ultimate na trapo, no. Ngayon po sinasabi niya na sa 20 pesos na bigas, better late than never. Tagapagano po siya, no? Parang tagapagsalita siya ng 20 pesos. At saka sabi niya po, ayan, kung papalarin daw po siyang makabalik sa Senado, ay ipamimigay niya yung sweldo niya. At ito'y sa mga estudyante na mahihirap para makapag-aral. Ang galing, no? Ang gandang pakinggan, no? Pero trapon-trapo po, hindi ka naman ngayon. Napakatagal mo ng senador. So sana yan mga pinatupad mo noon. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si BP Sara po ay tinutuhog po ang mga conmen ng Maynila, no? Congressman pala, conmen. Congressman po ng Maynila at ng iba pang lungsod. Maraming salamat po BP Inday, parang naibabawi mo. Alam namin na pinagtatanggol mo yung sarili mo pero parang kami yung nakakabawi sa ginagawa mo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tuwan-tuwa na naman po yung mga BBM supporters dahil daw po nagkita si Donald Trump at saka si BBM doon po sa libing ni anong tawag doon, ni Pope Francis. Ang nakakatuwa po rito, parang napakalaking achievement. ganyan po talaga, no, pag wala ka pong achievement, yung magkita lang po, accidentally magkita si Donald Trump at saka si BBM. Kala mo napakalaking achievement na eh. Sa akin pong pagkakalam, imbitado po lahat ng leader ng buong mundo, no? Ganun po talaga pag may namamatay na papa eh, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po tapos may mga sinasabi pa, may mamamatay sa inggit, no? Kinamay po, Boss Buds. O kahit po napaka-normal po yun. Yun nga po yun eh. Bakit po pag-uusapan kung kinamayan ba o hindi? Alam niyo po, sa totoo po, hindi ko makita kung gaano po naging achievement. Saka kawalan po ng achievement ng isang tao, yun pong magkita lang sila ng isang world leader na kagaya ng Donald Trump. Tuwan-tuwa na po eh. Tuwan-tuwa. Parang, ito na, nagkita sila. Mamamatay na sa inggit yung mga Duterte supporters. Ganun po ba? Sa dami po ng sinabi nilang mamamatay tayo sa inggit, siguro nakapitong akyat na tayo sa langit. Sa dami ng beses na pinatay nila tayo sa inggit. Alam niyo po, ang achievement po ng tao, hindi po yan nasusukat kung sino accidentally na-meet mo sa isang pagtitipon, no? Hindi po ganoon eh. Parang ano po yan yung status, di po ba? Naghanap ka ng status na hindi mo naman. Alam niyo po yun, parang makapagpa-picture ka lang, feeling mo, wala po tayo sa feeling eh. As leaders po, as leaders po, hindi po ganun yung ating dapat na achievement. Dapat achievement po natin nung tayo ay leader. Kusa po yan eh. Kusa yung kasikatan po, yun pong pagkilala po. Kusa po yan pag may nagawa ka pong achievement sa iyong bansa. Nakita niyo naman po, si Tatay Digong po, pera biro nung panahon po niya, di ba? Sinisik po siya, napipicture po sa mga Time Magazine, pinipicture po ng lahat po ng mga dyaryo sa iba't ibang parte ng mundo. Ganun po siya kapopular dahil po sa kanyang ginagawa
na programa sa gobyerno. O kayo man ay against or for, meron pong ginagawa. Yun po yung importante. Sa leader po, hindi mo mapiplisan lahat. Only leaders yung nagkaroon talaga ng experience para maging leader ang marami po kayo po bilang mga pangkaraniwan tao, kung kayo po ay hindi pa po nararanasan maging leader. Sa totoo lang po, ang dami yung leadership na sa tingin nyo, pag naging leader ako, walang kukontra sa akin kasi ganito. Hindi po ganyan ang leadership. Sa leadership po, no, lagi pong may kumukontra. Tumayo ka pa lang, may nakakontra na sa'yo. Alam nyo kung sino? Yung naghangad ng posisyon mo. Yung posisyon mo ngayon, saan ka man leader? Leader ka man dyan sa opisina nyo, sa work nyo, trabaho, o maging leader ka sa komunidad, maski yung mga homeowners association lang. Lahat po yan, no? Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, yung sinusukat po yung mga leader, bakit po ganun yung emphasis na nagkita na si Trump at si BBM, mamatay kayo sa inggit. Kung yan lang ang achievement ng leader nyo, nakakaawa naman po kayo. Kasi po, sa totoo lang po, ilang beses na ba na-meet ni Donald Trump si Tatay Digong? Kayo naman, no? Kung pwede pong ipagmalaki lang, ilang beses po bang na-meet ni Donald Trump si Tatay Digong? At hindi lang po simpleng meeting yan. One-on-one lang po. Hindi po yung accidental meeting na nandun ka, nandyan din si Tatay Digong. No, hindi po itong meeting na pareho kayong imbitado sa isang lugar, nagkita kayo, nagkamayan kayo, may nagpicture. Hindi po ganun. May nagvideo. Hindi po ganun yung pagkikita ni Donald Trump. Sinadya po na pupuntahan ni Tatay Digong si Donald Trump. Sinadya na puntahan ni Donald Trump si Tatay Digong. Ganun po ang tunay kung ipagmamalaki niyo po. Wala po kayong kayang ipagmalaki sa isang Duterte. Pero inaano ba namin yan? Sinabi ba namin na sa nakaraan leader, Pinoy, ano ka na? Gloria, ano ka na? Ano ka na? Wala po. Kasi sa dami po ng achievement ng aming presidente. Hindi lang po yan. Kaya lalo po nakakahiya. Puta, sino bang world leader ang na-meet ni Tatay Digong na kinikilala talaga siya? Si Xi Jinping, si Vladimir Putin at sangkatutak pang iba. Ilang beses bang baka pag na-picture kayo sa mga magazine, talagang kulang na lang, idayok-yok nyo na. Ilang beses po ba na-picture si Tatay Digong sa mga international magazine? Na hindi lang sabit siya talaga, yung pagmumukha niya talaga yung very prominent doon. Ayaw man namin sabihin, wala talaga kayo sa kalingkingan ni Tatay Digong pagdating po sa world affairs. Yan yun yan yung katotohanan Okay, punta po tayo dito kay Tito Soto. Alam niyo po, si Tito Soto po, kung meron pong magre-represent, meron pong isang politiko na i-represent niya yung mukha ng alyansa, yan po si Tito Soto. Si Tito Soto, yan yung taong kahit sino naroon, kahit kanino kumakampi. Nung bago si Duterte, kakampi ni Duterte yan, di ba? Kasama ni Senate President. Naging Senate President. Pero tignan niyo po yung mga nilalabas lately. Alam niyo po, kung napakatagal mo ng senador, hindi mo kinakailangan na bumaba sa level na ang kampanya mo pa rin, parang bagitong-bagito pa rin. Diba? Sinasakyan mo lang yung sikat na issue. O ano yung sinakyan niyang sikat na issue? Yung 20 pesos na bigas. Nakita mo ba, yung kapartner mo na lang si Lacson, hindi naman siya parang nagmamakaawa na ikaw na spokesperson ng 20 pesos na bigas.
Eh sa totoo lang, yan pong 20 pesos na bigas, hindi naman po talaga katotohanan yan. Iba po yung meaning nyo ng katotohanan eh. Ang 20 pesos, kaya nga po ang hamon ko eh. Kung talagang totoo yan, eto lang po ang hamon ko sa inyong lahat na nakikinig. Pag nakabili kayo ng 20 pesos na bigas at nakakain ninyo, iboto nyo na buong slate nila. Pero pag wala kayo nabili na 20 pesos na bigas na talagang nakakain, wag nyo silang iboto. Kasi dyan na po sumentro eh. Dalawa na po yung sentro ng ng kanila pong kampanya ngayon. O yung wag iboto yung mga pro-China at saka yung eto kami ang nagsusulong ng 20 pesos na bigas. Nakakahiya para kay Tito Soto. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? No? Ito po, ang sabi ni Tito Soto, may kasabihan na better late than never. Hindi ba? As I said kanina, sabi nila sa subsidy raw pupuntang gobyerno daw magbabayad. Ano? Dapat pera din nila yun. Tapos taong bayan din ang kakain eh. Kesa makorap lang. Kanino nila gusto mapunta? Sa bulsa ng mga korap? Tingnan nyo, tayo pa nasisi. No? Wala pong kumukontra sa 20 pesos na bigas. Ang sinasabi ni BP Sara, binudol nyo na kami ngayon, noon, binubudol nyo pa rin kami ngayon. Huwag po kayo mag-ano ng mga, pwede po nilang ibenta yung mamahalin eh. Di ba? Papakita lang sa atin, ito 20 pesos namin. Maganda naman. Pwede po yan. Kaya lang binubudol nyo po kami kasi hindi naman po yan sustainable. Yan po ay campaign para lang po sa kampanya. Ano sabi ni Pulong? Ang 20 pesos na bigas ay legal na vote buying. Para pong ayuda yan. Namimigay kayo ng ayuda. Yan po yun. Hindi po, ang pangako nyo pong 20 pesos na bigas, hindi po as ayuda. 20 pesos na bigas po na may mabibili sa merkado. Sa market po. Halimbawa po ngayon, pumunta kayo sa palengke nyo. Pag may 20 pesos po ng bigas, yan po ang katuparan ng sinasabi nyong pangarap. Hindi po yung katuparan na, mamimili lang kami. Dito lang sa Visayas kasi 13 million ang boto rito. 13 million ang boto. Diyan po kami magbibigay. Bakit po? Kung totoo po yan, kasi sinasabi na, totoo eh. Totoo yung 20 pesos. Hindi po ganyang totoo yung sinasabi natin. Ang sinasabi namin totoo, na pinangako nyo, 20 pesos na bigas, presyo po yun sa market. Hindi po yung presyo na, ikaw, taga Cebu ka. Magbigay ka ng pera mo taga Cebu para bumili yung mga taga Cebu ng 20 pesos na bigas. Kalahati niyan, sagot mo. Kalahati, sagot ng taga Luzon at sagot ng mga taga Mindanao. Diyos ko, dinamay nyo pa kami. Para lang kayo, yun po ibig sabihin ng subsidy. Ano sinasabi nito ni Tito Soto? Subsidy, pera namin yan. Subsidy, pera po yan ng taga Luzon, taga Mindanao. Yan po ang isa-subsidize ninyong pera, para makabili yung mga taga Visayas, hindi naman po lahat ng Visayas. Hamon ko na nga po sa buong Visayas eh. Pag nakabili kayo ng 20 pesos, na tuloy-tuloy, araw-araw, anytime gusto nyong bilhin, walang maagabang pila. Wala naman kayong pilang bumibili ng bigas sa palengke, di ba? Yun yung sinasabi nating mahal. Yun yung sinasabi nating mahal yung presyo ng bigas. Yung pag bumili ka sa palengke, kabit-kabit po yun, isang linya po ng palengke, bigasan. Makikita nyo po ron, yun po ang tunay na presyo. Hindi yung, magtitinda si Gob. Dito kayo lahat ng mga gustong bumili ng 20 pesos, pumila kayo ng pagkahaba-haba dyan. Tapos sasabihin nyo, wala raw timing. Ito yung eleksyon lang namin naririnig yung 20 pesos na bigas eh. Sasabihin nyo, hindi kayo nang bubudol. Sasabihin nyo, sustainable yan. Bakit wala sa Luzon? Bakit wala sa Mindanao? Kasi nga, pera ng taong bayan, yung pinambibili ninyo para makabili kayo ng 20 pesos na bigas,
ambag-ambag. Hindi ba panluloko yun? Para lang sila makabili sa Visayas lang, ha? Para lang sila yung taga Luzon, mag-ambag kayo. Wala ba mahirap sa Luzon? Wala ba nagugutom sa Luzon? Sa Mindanao? Kayong mga taga Mindanao, mag-ambag kayo para makabili mga taga Visayas ng 20 pesos. Hindi ba panluloko po yan? Kung ako po sa buong Luzon at buong Mindanao, hindi po ako boboto sa alyansa na yan. Bakit ko iboboto yan? Kukunan nyo kami ng pera namin para makabili yung mga taga Visayas? Wala ba nagugutom sa Luzon? Wala ba nagugutom sa Mindanao? Tapos, eto pa malupit niyan. Paano kung umangal yung mga taga Visayas na wala silang mabili? Kaya Tito Soto, ikaw talagang ultimate. Ikaw lang pumatol dyan eh. Parang spokesperson ka ngayon ng 20 pesos na bigas. Wala ka namang kinalaman dyan. Binatas mo ba yan? Ang tagal ng senador, nagbatas ka ba na 20 pesos? Wala. Ginagamit ninyo para iboto kayo tama yung sinasabi. Yung pera ng taong bayan, ng taga Luzon at taga Mindanao, ginagamit ninyo sa Visayas para iboto kayo mga Visayas. Kung ako ang mga taga Luzon at taga Mindanao, hindi ko iboboto yan. Kawawa naman yung mga taga Ilocos. Tayo, mga Ilocos. Bayis mo ni Bongbong. Walang ibebentang 20 pesos na bigas sa inyo. Konti lang naman daw kayo eh. Ang marami, Visayas eh. Ganyan po yung pagtugon nila eh. Ang pagtugon po nila, hindi naman talaga pagtugon. 'Di ba may nagtanong, paano po marami na raw po yung nagugutom ayon sa SWS survey. Pinakamarami pong gutom ngayon since pandemya. Ano sagot ni Auntie Claire? Sa Pasay, meron naman libreng pagkain. Yung sagot ninyo sa kagutuman ng buong bansa, may libre kayong pakain sa Pasay. Ilang libo ba pinapakain nyo sa Pasay? Araw-araw. Di ba? Ilang libo? Milyon po ang gutom eh. Walang gutom kitchen. Nasa Pasay daw, meron. Kayong taga Mindanao, pumunta kayo sa Pasay ha. Hindi kayo tatamad-tamad. Okay. Isa pa po. Isa pang panloloko nito ni Tito Soto. Ito sabi ni Tito Soto, kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mahirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Diba? Ang gandang pakinggan, no? Bakit hindi mo yan ginawa nung mga ilang dekada ka ng senador? Ang mga pangako mo, pang bagito eh. No? Bagito pa lang yung mga, pang bagito po yan eh. Yung ngayon lang nangangampanya. Bagitong bagito. Hindi ako bakit hindi mo yan ginawa noon? Hindi mo ginawa noon. Daig ka pa ni Pastor Kibuloy. Alam mo, nakausap kami ni Pastor Kibuloy. Di ba, hindi naman lihim sa niya na nakausap. Siyempre, sino ba naman ang ayaw na makakausap yung mga superstar na, di ba, na mga senatoriables. Gusto namin makausap. Nakausap namin 4 kaming vlogger na kumausap kay Pastor Kibuloy doon sa kulungan. Di, bawal po sabihin yung kulungan. Yung nakita namin, di po ako magsasalita. Pero ano sabi niya? Siyempre, Pastor, paano yan? Dinidemanda yung mga vlogger. Di ba? Dinidemanda. Sagot ko kayo sa sa mga abogado. Sabi ko, saan kukuha na abogado to? Tapos, ang dami kong abogado eh. Ang dami kong scholar na naging abogado na. Imagine niyo si Pastor Kibuloy, ikaw, Soto, pinapangako mo pa lang. Si Pastor Kibuloy,
yung mga scholar niya, yung Jose Maria Jose Maria Jose Maria Alice. Jose Maria Season sorry po. Jose Maria Season College. Jose Maria Season. Jose Maria College. Pasensya na. Sikat kasi si ano eh. Si Jose Maria College mo. Scholar pala yung mga abogado dun. Kaya maraming abogado na magbibigay ng sabi ko, hindi mo namamalayan eh. Ganun pala yung hangga't hindi mo namimit. Yung pinapangako ninyo, ang tagal-tagal na ninyong senador, ginagawa ng isang pastor. Kaya wala kang karapatang mangako ng ganyan, Tito Soto. Marami na napagtapos na abogado. Jose Maria College. Pasensya na. Jose Maria Season. Hindi ko nga alam yun na mayroong Jose Maria College pala dyan sa mga KOJC niyan. Di ba? Akalain yun, hindi po na ipagmamalaki. Ganun po ang mga tunay na leader, kahit hindi po politiko, nakakapaglingkod na ng... Okay, anyways, balik po tayo rito. Kaya ikaw, Tito Soto, ang larawan talaga ng ultimate na politiko. Nangangako ng mga basta manalo lang. Pati ba naman 20 pesos pinatulan mo, Tito Soto? Doon ako awang-awa sa iyo. Ngayon, mas nakakaawa po kayo kung iboboto nyo pa rin yung mga katulad niyan. Si Tito Soto na po ang isa sa pinakapopular diyan sa alyansa na yan. No? Lalo naman yung mga tulfo na mga talagang antataas. Ang mga tulfo po, lahat sila sa alyansa. Mga national issues po, alam nyo po ang senador, pangatlo po yan sa pinakamatataas na tao sa Pilipinas. Presidente, Vice President, Senador. Kung sila may pakialam po. Sino sa kanila? Sino sa mga taga-alyansa ang nagsalita, pabor man o hindi pabor, dyan sa pagpapakulong kay Tatay Digong? Alam niyo po ba na yung Senate, talagang kung nakikita nila na meron ng pagkakamali sa batas, na pwede palang magpahuli yung mga ICC, makikipagsabwatan lang sila Kanilaw at yung boss nila Kanilaw, kung sino man yung boss nila Kanilaw, makikipagsabwatan lang sa ICC, ay pwede nang mapakulong yung dating presidente. Sino sa tingin niyo yung magtatama niyan ng mga batas na yan? Senador. Dehin bukiki kayo. Wala kayong kibo lahat sa ginawa kay Tatay Digong. Hindi kayo nagsasalita lahat. Walang malinaw kayong stance. Lahat ng alyansa, ay lahat ng kaalyado ni Tatay Digong, nagsasabi, mali ang ginawa kay Tatay Digong, kidnapping ang ginawa kay Tatay Digong, mali, labag sa batas. Kayong mga taga-alyansa, may narinig ba kami sa inyo? Doon na lang. Batas po ang nagmamatter dyan. Batas po ng Pilipinas. Sino po ang gumagawa ng batas? Kayo. Kung may kinakailangan pong itama tayo sa batas, kayong mga tulfo na lagi kayong pasok sa lahat ng survey, anong say ninyo? Dehin bukiki kayo sa lahat ng issue? Basta mananalo lang kayo dahil popular kayo? Presidente ng Pilipinas, nakakulong sa ibang bansa. Dehin bukiki kayo, wala kayong stand. Basta sumunod lang kayo na sumunod kung anong agos. Mananalo po kami. Number 1 na po si Bongo. Tayo po, mananalo po tayo sa isang kondisyon. Kung yung boto ni Bongo, in-straight yan. Kung yung boto po ni Bongo, na pinakamataas sa lahat ng survey, i-straight natin
Dadalhin natin lahat. Tablahin na natin tong mga Soto, mga Lacson, mga Tulfo na yan. Talagang straight po natin. Ako naniniwala po ako na kaya po ninyo sinasabi pag sinasarvey kayo, na kaya po kanyo sinasabi wala naman pong pro Marcos na boboto kay kay Bongo eh. Kaya po number 1 si Bongo at kaya po napakataas ni Senator Bato dahil naniniwala po kayo kay Tatay Digong. Naniniwala po kayo sa mga Duterte. Pwede po ba lubos-lubosin nyo na? Isuka na natin tong mga kakampi ni Marcos. Wag na yung Bongo, Bato, tapos isusulat nyo si Tulfo, isusulat nyo yung dalawang Tulfo, isusulat nyo si Soto, Lacson, Pacquiao, lalong-lalo na yung Abalo sa Tolentino. Pwede po ba? Kung naniwala kayo kay Bongo dahil number 1 siya, i-straight nyo na yung Duterte. Kasi wala po kayong mahihita. Same-same lang. Angal kayo ng angal. Bakit pinakulong si Tatay Digong? Angal kayo ng angal. Bakit marami nagugutom? Angal kayo ng angal. Bakit ganap ang krimen? Pero pagdating sa balota, putya, ang naalala nyo lang si Bongo at si Bato lang. Tapos, hindi naman mananalo siguro to kahit Duterte to. Scratch nyo. Hindi siguro mananalo to. Ayaw ko sa artista. Nanalo pa rin sila lahat. Number 1, alam niyo po ang ibig sabihin na number 1 si Bongo? Ang ibig sabihin po ng number 1 si Bongo, talagang malaki na po ang suporta. Wala po, ito po sasabihin ko po sa inyo, wala pong boboto na loyalista kay Bongo. Tama ba ako? Tama. Walang boboto na loyalista kay Bongo. Kaya ang boto ni Bongo ay boto yan para sa Duterte. Ngayon, ang gagawin lang po natin, isasama lang natin yung mga sinasabi nyong hindi sikat, yung mga sinasabi nyong bagito, yung mga sinasabi nyong artista lang, kadikit lang kay Tatay Digong. Pa yung mga abogado yung mga yan. Kung may artista tayo, kung may artista man tayo, best actor naman. Ikumpara nyo naman po sa artista nila. Ni walang mga award yung mga yan. Tulog award, meron. Yung mga artista po nila, ang tatagal na pong senador. Yung iba nga sa inyo, nagtataka Ay, senator pa pala si Lito Lapid. Opo, senador pa po yun. Si Bong Revilla, senador pa po kasalukuyan. Nakita nyo naman po. Ikumpara nyo po yan sa ating kay Philip Salvador. Lalo na po yung mga ibang kandidato natin, panay po mga abogado. Tignan nyo naman si Marcoleta. Single-handedly, no? Ipinaglaban si BP Sara, dyan po sa mga quadcom na yan. Kahit nag-suffer din po si Marcoleta. Hindi lang po si Kibuloy. Alam na natin, yung pagiging magkaibigan po ni Kibuloy at saka ni Tatay Digong. Yan po ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon. Pero hindi lang po si Kibuloy. Si Marcoleta po, tinanggalan lang lahat ng membership ng kanyang mga dyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Tinanggal po lahat ng kanyang membership. Kasi pag member siya, pwede siyang sumama sa mga investigasyon. Para hindi makasama, kinakailangan, tanggalin na siya sa mga, para pag sutil yung chairman, hindi ka naman member nito, bawal ka magsalita. Ginawa sa kanya yan, di ba? Marcoleta. Yung mga iba pa po, panay po abogado. Abogado si Hinlo, si Rodriguez, si Bundok. Singer na, abogado pa, committee.
membership ng mga committee. Maraming salamat sa mga nagtatama. Si Lambino, panay po abogado yan. Oh. Iboto nyo po. Tama po maka-Duterte kayo, pero yung mindset natin, iyak pa tayo na iyak, kinawawa nila si Duterte. Rally tayo. Nag-rally nga kayo. Pero pagdating sa eleksyon, Bongo, Bato, naku, mahina tong iba. Sayang ang boto ko. Boboto ko na lang si Lacson, si Soto. Pucha, wala rin. Opo, si Marcoleta Rodriguez po, mga abogado po yan. Kaya kung credentials lang po, pahusayan. Tignan nyo naman po si Pastor Kibuloy. Tignan nyo nagawa niya sa KOJC. Sino pa ba? Baka may nakakalimutan tayo na mga kandidato natin na hindi ko pa nabanggit. Best po sa kanilang mga field. Pinakamagaling na congressman si Marcoleta. O pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na religious leader. Sa totoo lang po, yung mga pinaka-organized na religious group dito sa Pilipinas, yung pinakamalalaki, pinaka-organized, Iglesia ni Cristo, tsaka KOJC, ni Pastor Kibuloy. I-recognize po natin yan, na merong ganyan. Si Doc Marites Mata pala, yan yung ikasampu. Yan yung habol na habol. Nagmamarites-marites lang yan, pero naihabol niya. Naiangkla niya yung sarili niya. Tandang-tanda ko yung pagkakaano niyan. Yan po, iboto po natin. Kasi po naniniwala ko, tama po yung survey na yung survey lang po na SWS tsaka tsaka Pulse Asia. Naniniwala po ako na si Bongo talaga number 1 At naniniwala rin po ako na walang loyalista, walang makamarkos na boboto kay Bongo. Bakit? Pinakamalapit po yan si Bato at si Bongo. Yan po pinakamalapit, nakakilala nating lahat. Pinakamalapit kay Pangulong Duterte. So, ang Bongo at Bato vote ay Duterte votes. Kaya lang talaga, hindi ganong kilala pa sila. Pero ganun talaga, si Tatay Digong nga sa nagsimula yan. Ika-4 yata si Tatay Digong. Ilang araw na lang, ika-4 pa si Tatay Digong. Mga 1 linggo na lang yata yan pumukpok Dahil lumabas na yung kagalingan nung nagsimula na sila makipagdebate kay Tatay Digong. Naipakita ni Tatay Digong kung gaano siya kagaling Hindi po, ayusin na lang po natin yung kulto ni Digong. Para meron tayong tina-target sa 2028. Ayusin natin yung party list natin. Kulto ni Digong. Ano yun na nga yung meaning? May nagbigay na Kapisanan ng umaayaw, cool. May nagbigay na sa inyo Maganda yung meaning ng kulto Gagawin lang natin kulto ni Digong. Magaya tayo ng isang celebrity. Kaya tayo po ang magpapasya, no? Na number 1 na po natin si Bongo, idamay lang po natin yung iba. Sino yung nagsabi na Push lang natin ng push. Yun po yung straight Duterte. Wag na po yung mga pa-isa-isa. Duterte po, pasok lahat. I-push po natin yan. Kasi wala po Wala pagka isa-isa po, mas popular. Aminado tayo pag nag-isa-isa. Mas popular po, mas popular sila kaysa sa atin. Pero kung straightan po, mas malakas po yun. Kaya ako, tignan nyo naman si Sara Duterte.
Duterte din lang yung dinadala. Kaya niya sinasabi si Aimee dahil naroon si Aimee, nakakaya. Nakita niyo yung mga sumunod na araw, hindi na dumalo si Aimee. Hindi niya masikmura eh. No? Hindi niya po masikmura. Huwag kang, hayaan mo sila tiyang kabuto. Sa Duterte pa lang, okay na tayo eh. Dagdag nyo na, kaysa naman idagdag nyo pa iba. Mamili kayo doon sa mga plus 2 ng mga Duterte. Plus 2 ni Inday, si Aimee Marcos at si Villar. Plus 2 naman po ni Tatay Digong ay si Kerubin at saka si Honasan. Kawawa po kay Inday, no? Kawawa po kay Inday yung mga congressman. Yan po ang natutuwa po ako. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako na ginaganyan ni Inday. Hinahunting niya isa-isa. Pinupuntahan niya sa mga teritoryo. Ang pinapakita ni Inday, hindi siya takot sa inyong lahat. No? Pinapakita niya, Chua, Valeriano, si Abante. Pinapakita ni Inday na tototohanin niya kayo yung paglaban sa inyo, yung alam niyang masasaktan kayo sa kampanya. Ganun po ang tunay na laban, no? Hindi lang po tayo lip service dapat. Dapat po, pag sinabi nating Duterte tayo, iboto po natin yung Duterte plus 2. Wag na po tayong lumabas doon. No? Sa Duterte lang po tayo makinig, hindi po sa kung kani-kanino. May 4 tayong pagpipilian sa Duterte. Okay. May 4 tayong pagpipilian. Si Villar Aimee kay BP Sara, si Kerubin Honasan kay Tatay Digong. Yung Duterte, pare-pareho po yun. Duterte talaga. Plus 2. Bahala na kayo sa plus 2. Wag na natin yung isa, hindi naman po Duterte nag-endorse nun. Wag nyo na po isama yun sa pagpipilian niyan si Tol. Ano ba sabi ni Tatay Digong kay Tol? Nakakalimutan kasi ni Robin. Ewan ko kung bakit nagsasariling sikap eh. Hindi po natin binabanatan si Robin, kakampi po natin yan. Baka nakalimutan lang ni Robin, may sinabi na po si Tatay Digong kay Tol. 'Di ba? Ikaw ang umalis sa amin eh. Paano ka namin susuportahan? Ganun lang po 'yun. Umalis ka na eh, susuportahan ka pa. Alam mo si Tol, yan po ang pinakamaling diskarte ni Tol. Pinakamali na diskarte mo yan, Tol. Pasok ka na sana. Pasok ka na sana. Hindi naman po. Wag niyo po, hindi po natin kinakampanyang, hindi po natin yung hindi po inano ng mga Duterte. Yan. Hindi lang po Voltes 5 yan. Masing Garcia at Dimos din. 3 po yan. Okay. So, natutuwa po tayo. Ano po pinapakita ni BP Sara? Yung sinasabi po natin na yung panahon ng pagtutuos. Meron silang termino English maganda Time for reckoning. May time po for reckoning. Magano lang po kayo. Tiyaga-tiyaga lang tayo. May panahon po para sa pagtutuos. Ngayon po, panahon po na binaba talaga, no? Sabi nyo, matatapang kayo. Ang tatapang nyo, kayang-kaya kayong babain ni BP Sara. Pinapakita po ni BP Sara na totoo siyang leader. Hindi po siya natatakot. Dumadayo pa po siya. Hindi po, reckoning po mas maganda. Pangit po kasi pakinggan yung revenge parang maghiganti ka lang. Yung reckoning kasi, yung parang may hostisya di ba? Yung parang may justice, yung babalikan kayo through justice. Ito po ginagawa ni BP Sara. Yan po ang point po niya, hindi siya nakakalimot. Kaya kayong mga sumalbahay sa kanya,
kayong masumalbahay kay BP Sara, hindi niya kayo makakalimutan. No? Warning din po yan, yung ginagawa po ni BP Sara, warning din po yan sa mga senador na talagang boboto laban sa kanya. Kasi hindi po nawawala yung puwersa ng mga Duterte. Napakulong nyo yung ama, meron pang BP Sara, mapa-impeach nyo, matanggal nyo man sa pwesto yan si BP Sara, nariyan pa po si Baste. At ang nakakatakot po sa lahat, ngayon pa lang inaabangan na ng lahat, si Katie Duterte. Hindi po ba kayo? Kayo ba? Ang dami po nagtatanong, saan po nangangampanya si Katie? Excited na tayo. Kung paano magsalita kaya si Katie, excited na tayo. Alam na natin alam na natin kakayahan ni Baste. Si Baste po, pag pumikit po kayo, eto po subukan nyo po, pag nagsasalita si Baste, pumikit kayo. Akala nyo si Tatay Digong. Si Baste po ang digong na digong. May aabangan pa tayo. Hindi po magtatapos yung mga Duterte rito. Alam niyo po yung solid ng Visayas at Mindanao, mahirap pong tibagin yan. Ngayon lang po naganap. Sa mahabang panahon na ako ay sumubaybay sa politika. Mula po kay Marcos na nabuhay ako. Pinanganak ako kay Marcos eh. Lahat po ng presidente, alam niyo po ba, Luzon lahat. Hindi niyo alam yan. Luzon po lahat. Pati po mga vice president. Nung nakatikim po ang Mindanao at Visayas ng isang Bisayang taga Mindanao na presidente, na-realize nila, putya, hindi pala maganda na panay Luzon, napapabayaan tayo. Ngayon, hindi na po sila papayag na Luzon lang.